Good evening guys. Ito yung isang gamit ko pa na 1911 grip na modelo na. Modelo na siya. So, pinagawa ko to parang 2020, parang ganun. So, kung mapapansin niyo yung modelo, yung pinaka-kamagong niya, yung pinaka-kahoy niya, nakaisang buo na siya. Wala na siyang putol. So, yan yung latest na gawa ni JBC. May lamang dun na sobrang talagang ang ganda. So, eto, kamagong wood. Carbon fiber na tangke. Tapos, stainless na folding. Stainless na receiver. Chromoly barrel. T-Eagle na second focal plane yung lens. Tapos, silencer, syempre JBC. Original siya na lahat JBC. So, hindi siya replica. Gawan JBC. So, ito yung regulator. Ito yung PCP na with reg. Regulated siya. Yuma regulator. So, US eh. Ito yung ginagamit ng mga ito yung nilalagay, yung gamit sa FX Impact. So, Yuma reg. Nakaset siya ng 1,800 yung pressure niya, yung labas ng hangin. Tapos, yan, yung laman niya, 2-1 na lang. Yan yung laman ng tangke natin. 150 bars. So, mga 2,100 yan, mga ganun. So, eto yung 0.3 liters na carbon fiber tank. So, medyo mas mabigat siya ng konti compared dun sa isa. Yung T-Eagle China siya, pero quality siya ng China. So, gaya nga na nasabi ko, eto, yung scope mount niya, medyo mataas. Kaya siya medyo mataas, kasi nga, 1911 grip. So, yung posture ng hawak ng kamay mo, pag puputo ka, medyo, medyo mataas. So, medyo mababa to, medyo mataas to. So, kailangan mag-adjust ka sa scope. So, yung scope mount na nilagay ko, nakabatay sa pagsilip ko dito, ito yung idea. Ito yung good idea sa akin. So, second focal plane siya, sobrang linaw. So yan siya. Nilalagyan natin ng stopper para hindi persado yung spring niya sa loob. Tapos kung mapapansin nyo, bukod sa nirequest kong lagyan ng regulator, malaki din. Malaki na yung pondo ng hangin, yung pinaka-plenum ng receiver. So, yung model na gawa naman ng JBC, malalaki na yung plenum niya. So, eto, naabot siya siguro ng mga 40 shot per refill ng tangke ko. Nilalagyan ko rin siya ng 3,200 na laman nito. Nasa mga 40 shot na yun, mga ganun. So, enjoy naman. Okay naman siya. Tapos, test fire. Sound check. So, ganun lang siya. Mahina. Yan. Medyo kulog pa rito sa bahay, kaya medyo may ingay. Pero tahimik siya sa labas. So, yan. Yan yung ating pangalawang airgun na nilalaro, ginagamit. So, ganun din siya. Chromoly. Hindi rin siya maselan sa bala. Although, syempre, sa local pellet, may mga mas magagaan May mga, hindi pantay-pantay yung timbang niya. So, talagang may mga bigay na bala. So, next video natin, papakita ko sa inyo yung resizer next time. Para kahit na local pellet yung gamit natin, pag na-resize siya, yung pinaka-gilid niya, so, hapit na hapit dun sa barrel natin. Tapos, maganda yung sukat niya, pang imported. So, napakasarap gamitin kapag naka-resize. Gumagawa rin yan si JBC, sila Kuya Willie. So, gumagawa rin sila. So, ito, ang timbang nito siguro nasa mga almost 4 kilos. Nasa mga ganyan. So, ito ang kainaman. Pag ginamit mo siya sa medyo pinangpato mo siya, ayos na ayos kasi walang kakalawangin So, walang kakalawangin sa kanya. So, unless yung barrel mo. Pero kung ginagawa ko sa barrel, since nagpalit na ako ng ATF ng sasakyan,
So, ang isang tip kong ibibigay sa inyo, napakagandang ipahi dyan yung ATF, pang maintenance, lalo na dun sa mga naka-receiver na steel. Every time na pagkatapos yung gamitin, bulak lang, punasan nyo lang ng ATF yung mga area na bakal para hindi kalawangin. So ito nagkatama siya eh. Pero maliit lang naman, so nakalimutan natin hindi natin siya kagad nalagyan ng ATF. So yun ang problema kapag naka-review yung barrel tapos medyo napabayaan mo kasi kahit yung kamay natin may acid yan eh. So kahit na steel yan, tuyo yung kamay mo, hawakan mo, may acid yan. So may epekto yan dyan sa bakal sa pagkaka-review. So ito, short lang siya. Gusto ko kasi yung mga unit compact lang eh. So compact din siya. Yan. Pag tinanggal mo yung barrel, yung silencer niya, pag babiyahin mo siya, ganyan lang. So ganyan lang siya kaliit. So yung specs ng scope natin, 3x9x40, yung basic lang din ng ng T-Eagle kasi ako ayoko naman nung sobrang bibigat nung specs, yung malalaki tas pang malayo na kasi hindi naman ako nagla-live. So mga 40, 50 meters okay na yan. Mga 40, 50 meters, maganda nang gamitin itong mga ganyang scope. Ideal na. Tapos yun guys, please like, share and subscribe, no? Tapos pahit na rin yung notification bell para next time na may i-video tayo, ma-notify ka dun sa mga video na gagawin natin. So again, ito yung original na JBC kasi no offense, may mga nagka-copy ng JBC tapos yung performance hindi masyadong maganda. Kaya minsan may mga nagiging issue na hindi maganda. So make sure na pagbibili kayo dahil gagastos din naman since medyo mahal din talaga ang PCP, make sure na yung quality para talagang masisiyahan kayo. Yun. Thank you.